Huwag kang mag-alala, Bella. Kahit anong mangyari, ililigtas natin ang baby natin. Si Feli, she is just a tool, Bella. Isang kasangkapan lang siya na kailangan ko ngayon para matiyak na ligtas ka at ang magiging anak ko. Pagkatapos nito, wala na siyang silbi sa akin. Ang boses na yon ni Marcus ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Feli. Nanunuot ang lamig sa kanyang mga buto habang nakatayo siya sa labas ng pinto ng VIP Room 402. Ang kanyang mga kamay, na ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, ay nanginginig sa pagod matapos ang isang komplikadong operasyon upang iligtas ang isang sanggol, ay lalo pang nangatal. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng relos, ang kaniyang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal na pinag-ipunan niya ng ilang buwan. Ngunit sa isang iglap, ang regalong iyon ay nadulas mula sa kaniyang mga daliri at bumagsak sa makapal na alpombra ng pasilyo nang walang anumang ingay, tulad ng unti-unting pagguho ng kaniyang mundo sa katahimikan. 12 oras na walang pahinga sa loob ng operating room, tinitiis ang gutom at puyat para lamang sa tungkulin, ngunit ang matatagpuan niya pala sa labas ay ang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at doon ay tumambad sa kanya ang kanyang asawa, si Marcus, na nakaupo sa tabi ng kama ni Bella. Ang lalaking 10 taon niyang minahal at pinagsilbihan ay hinalikan ng noo ng ibang babae sa paraang hindi nito nagawa sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Marcus? Ang pangalan ng kaniyang asawa ay lumabas sa kaniyang bibig bilang isang gumaralgal na bulong. Lumingon si Marcus, ngunit sa halip na gulat o pagsisisi, ang rumehistro sa mukha nito ay isang malamig na pagkayamot. Tumayo siya at walang pasintabing ibinato ang isang makapal na folder ng medical records sa paanan ni Feli. Mabuti at narito ka na. Bella is having a placental abruption. Ikaw ang pinakamagaling na surgeon sa ospital na ito, Feli. Iligtas mo sila. Iligtas mo ang mag-ina ko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Feli. Mag-ina mo. Marcus, anibersaryo natin ngayon. At ang babaeng ito, siya ang dahilan kung bakit hindi ka umuuwi ng ilang buwan? Wala akong oras para sa drama mo. Pasigaw na sagot ni Marcus. Ang boses nito ay punong-puno ng pagmamalupit. Gawin mo ang trabaho mo. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong sisirain ko ang mga kamay na yan. I will make sure you never hold a scalpel again. Bago pa man makasagot si Feli, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan, si Donna Esmeralda. Ang matanda ay naglalakad ng may awtoridad. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng perpektong dangal na gawa sa bato. Hindi man lang niya tiningnan ang namumutlang mukha ng kanyang menugang si Feli. Sa halip, lumapit siya rito at iniabot ang isang dokumento. Pirmahan mo ito, Feli, wika ni Donna Esmeralda sa isang boses na kasing talim ng labaha. Isang non-disclosure agreement. Walang dapat makaalam sa labas ng silid na ito tungkol kay Bella at sa bata. Kailangan nating protektahan ang imahe ng Chew Corp at ang stock prices ng pamilya. Mama, pati ba kayo? Nanginginig na tanong ni Feli. Ang kaniyang mga luha ay sa wakas ay kumawala na sa kaniyang mga mata. Huwag mo akong mama, Feli. Ang tugon ng matanda habang masusing tinitingnan ang kaniyang mga kuko. Kung naging maayos kang asawa, kung hindi ka naging masyadong abala sa pagiging doktor at natutong alagaan ang emosyonal na pangangailangan ng asawa mo, hindi ka kailanganin ni Marcus na maghanap ng kalinga sa iba. Kasalanan mo ito. Kaya ngayon, bayaran mo ang pagkukulang mo sa pamamagitan ng pagliligtas sa tagapagmana ng pamilya Chu. Ang bawat salita ni Donna Esmeralda ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hagupit. Ang gaslighting na ito, ang paraan ng pagbaliktad ng katotohanan upang gawin siyang kriminal sa sarili niyang trahedya, ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang pagkatao. Tumingin si Feli
sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ginamit niya upang paglingkuran ang pamilyang ito. Ang mga kamay na nagpagaling sa libu-libong tao, ngunit ngayon ay parang wala nang pakiramdam. Tumingin siya kay Marcus, umaasang may makikitang kahit katiting na awa, ngunit ang nakita lamang niya ay ang kanyang asawa na maingat na inaayos ang kumot ni Bella. Tila ba si Feli ay isang gamit lamang na dinala doon para ayusin ang isang sirang makina? Paano naging ganito ang lahat? Ang 10 taon ba ng katapatan ay katumbas lamang ng isang pirasong papel na nagpapatahimik sa kaniyang pagdurusa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng hospital room, naramdaman ni Feli ang isang kakaibang uri ng pagkabasag sa loob ng kaniyang dibdib. Isang pagkabasag na alam niyang hindi na kailanman mabubuo ng kahit anong gamot o operasyon. Tumayo siyang mag-isa sa gitna ng silid, pinalilibutan ng mga taong itinuturing niyang pamilya, ngunit ngayon ay mukhang mga halimaw na handang lamunin ang kanyang huling hibla ng dangal. Ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan habang nakatingin sa nakangising si Bella at sa malamig na si Marcus ay, hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong wala nang mahinga ng tulong kundi ang sarili nitong pagdurusa? Ang bawat pag-ikot ng susi sa labas ng pintuan ng kanyang silid ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kalayaan ni Feli. Ang mansyon ng mga Chu na dati ay itinuturing niyang tahanan at simbolo ng kaniyang tagumpay bilang katuwang ni Marcus ay naging isang gintong hawla na walang bintana ng pag-asa. Sa loob ng 1 linggo, matapos ang gabi sa ospital, ang kaniyang mundo ay lumiit hanggang sa 4 na sulok ng kaniyang silid tulugan. Walang cellphone, walang internet, at higit sa lahat, walang boses. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Donna Esmeralda. May daladalang tray ng pagkain na tila ba isang mabuting biyenan. Ngunit ang bawat hakbang ng kaniyang mamahaling sapatos sa sahig na gawa sa Nara ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Feli. Inilapag ng matanda ang tray sa ibabaw ng mesa nang walang tunog, bago tumitig ng diretso sa mga mata ni Feli na punong-puno ng puyat at pighati. Kumain ka, Feli. Kailangan mong magpalakas para sa susunod na operasyon ni Bella. Utos ni Donna Esmeralda. Ang kaniyang boses ay malambot ngunit may talim ng banta. Mama, hanggang kailan niyo ako ikukulong dito? Kailangan kong pumasok sa ospital. Maraming pasyente ang naghihintay sa akin. Nangihinang pakiusap ni Feli. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ospital? Nagpadala na kami ng sulat sa administrasyon. Sinabi namin na nagkaroon ka ng nervous breakdown dahil sa sobrang pagtatrabaho at sa kalungkutan na hindi ka magkaanak. Lahat ng kaibigan natin sa club, ang mga kumpare ng yumaong biyenan mo, lahat sila ay naniniwala na kasalukuyan kang nagpapagaling sa isang pribadong pasilidad. Napasinghap si Feli. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Bakit niyo ginagawa ito? Sinisira niyo ang reputasyon ko bilang doktor. Hindi kami ang sumisira sa iyo, Feli. Ikaw ang sumisira sa sarili mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Mabilis na sagot ni Donna Esmeralda habang lumalapit sa bintana at maingat na inaayos ang kurtina. Isipin mo na lang na ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Kapag naging maayos ang panganganak ni Bella at naibigay niya ang tagapagmana, maaari na nating pag-usapan ang kalayaan mo. Pero hanggat hindi nangyayari iyon, ikaw ang pinakamahalagang bilanggo ng pamilyang ito. Nang umalis ang matanda, naiwan si Feli sa katahimikan na tila lumalamon sa kanyang katinuan. Naririnig niya mula sa ibaba ang tunog ng tawanan at ang kalansing ng mga kubyertos. Alam niya ang ibig sabihin niyon, isang piging para sa pagdating ng bagong reyna ng mansyon. Hindi na kailangang hulaan pa ni Feli. Dinala ni Marcos si Bella sa loob mismo ng kanilang tahanan sa ilalim ng dahilan na kailangan nito ng masusing pag-aalaga mula sa isang dalubhasa. Lumapit si Feli sa pinto at idinikit ang kaniyang tainga. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis
tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Naririnig niya ang boses ni Marcos, masaya at malambing, isang tono na matagal na niyang hindi naririnig para sa kanya. Dito ka muna, sa master bedroom, Bella. Mas malaki ang kama rito at mas maganda ang daloy ng hangin. Huwag kang mag-alala kay Feli. Nasa kabilang dulo siya ng pasilyo at hindi kanya maiistorbo, wika ni Marcos. Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa mga sariwang sugat ni Feli. Ang kanilang silid, ang lugar kung saan sila bumuo ng mga pangarap sa loob ng 10 taon, ay binababoy na ngayon ng presensya ng kanyang kalunya. Gustong sumigaw ni Feli, gustong pagbubugbugin ng pinto hanggang sa dumanak ang dugo sa kanyang mga kamao. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naparalisa ng sobrang pait. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa tray, ngunit sa sobrang panginginig ng kaniyang mga kamay, ang baso ay nadulas at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit walang sino man ang dumating upang tanungin kung ayos lang ba siya. Sa mansyong ito, siya ay naging isang anino na lamang, isang kagamitang itinabi matapos pakinabangan. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan sa pasilyo ay naputol ng isang tunog na nagpabilis sa daloy ng luha sa kaniyang mga pisngi. Isang malakas at malanding halakhak ang narinig niya mula sa kabilang dulo ng pasilyo, ang boses ni Bella. Ang tawang yun ay puno ng tagumpay, tila isang kumpas ng baton na nagdidirekta sa kaniyang paghihirap. Napaupo si Feli sa sahig, yakap-yakap ang kaniyang sariling tuhod sa gitna ng kadiliman. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng hiya na ipinapasan sa kanya ni Donna Esmeralda. Ang kahihiyang hindi niya ginusto, ang kahihiyang ipinilit sa kanya upang itago ang baho ng pamilya. Ngunit sa gitna ng kaniyang paghikbi, isang bagay ang napansin ni Feli sa ilalim ng kaniyang kama. Isang maliit na bagay na kumikinang ng tamaan ng bahagyang liwanag mula sa buwan. Gamit ang kaniyang nanginginig na mga daliri, inabot niya ito. Ito ay isang lumang stethoscope na nakalimutan niya na roon. Ang malamig na bakal nito sa kanyang palad ay tila nagbigay ng isang kislap ng paalala na kahit nakakulong ang kaniyang katawan, ang kaniyang kaalaman at ang kaniyang pagiging doktor ay hindi kailanman makukuha ng kahit sino. Isang malakas na kalabog mula sa master bedroom ang muling bumasag sa katahimikan, kasunod ng mas malakas na tawa ni Bella na tila nanunuya sa kaniyang pag-iisa. Ang tawang yon ay tila isang sumpa na nanunuot sa bawat sulok ng mansyon, isang paalala na ang kanyang asawa ay nasa bisig na ng iba sa loob mismo ng kanilang bahay. Ang bawat hakbang ni Donna Esmeralda sa loob ng silid ay tila pagbigat ng kadena sa leeg ni Feli. Bit-bit ng matanda ang isang maliit na notebook, ang kaniyang listahan ng mga utang na hindi kailanman mababayaran ng pera. Umupo siya sa dulo ng kama ni Feli, ang kaniyang mukha ay balot ng isang mapagkunwari at malungkot na anyo. Tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito? Feli, anak, nakakalimot ka na yata kung saan ka nanggaling. Simula ng matanda, habang dahan-dahang hinahaplos ang nanginginig na balikat ng kaniyang minugang. Naalala mo ba noong operasyon ng tatay mo sa probinsya? Noong wala kayong mahugot kahit isang kusing para sa kaniyang maintenance at dialysis? Sino ang naglabas ng pera, Feli? Ang pamilya Chu. Kami ang nagdugtong sa hininga ng magulang mo. Napayuko si Feli. Ang kaniyang mga luha ay muling naglandas sa kaniyang mga pisngi. Ang utang na loob na ito ang naging pinakamahigpit na tanikala sa kaniyang buhay. Sa tuwing susubukan niyang lumaban, ang imahe ng kanyang amang mahina at umaasa sa tulong ng mga Chu ang laging humaharang sa kanyang isipan. Hindi ko po nakakalimutan, Mama. Gumaralgal ang boses ni Feli. Ngunit sapat na ba iyon para hayaan kong tapak-tapakan ninyo ang dangal ko bilang asawa? 10 taon akong nagsilbi rito, nang higit pa sa isang katulong.
Isang malamig na halakhak ang tumakas sa mga labi ni Donna Esmeralda. Dangal? Ang dangal ay para lamang sa mga taong may kayang manindigan ng mag-isa. Sa ngayon, Feli, ang buhay ng tatay mo ay nakadepende sa bawat pirma ko sa tseke at ang dangal ng pamilya Chu ay nakadepende sa pananahimik mo. Kaya simula ngayon, hindi ka na mag-oopera sa ibang tao. Ikaw ang magiging private nurse ni Bella. Sisiguraduhin mong malusog ang apo ko dahil iyon lamang ang tanging paraan para mabayaran mo ang utang mo sa amin. Antondi. Pumasok si Marcos sa silid, bitbit ang isang nakakwadrong sertipiko, ang Outstanding Doctor of the Year Award na natanggap ni Feli noong nakaraang taon. Tumingin siya kay Feli nang may halong pandidiri, tila ba ang kanyang asawa ay isang duming kailangang linisin sa kanyang marangyang buhay. Huwag mong isipin na dahil doktor ka, ay mas mataas ka na sa amin, Feli. Wika ni Marcos habang pinalalakad ang kanyang mga daliri sa salamin ng kwadro. Ang amor propyo ng pamilya ko ang naglagay sa iyo sa pedestal na yan. Pero dahil hindi mo kayang ibigay ang kailangan ko, isang anak, ang papel na ito ay wala ring silbi. Sa harap mismo ng kanyang nanlilisik na mga mata, binuhat ni Marcos ang sertipiko. Narinig ni Feli ang malakas na pagtunog ng nabasag na salamin nang ihampas ito ni Marcos sa kanto ng mesa. Ang mga piraso ng kristal ay tumalsik sa sahig, tulad ng pagkabasag ng huling hibla ng kanyang pag-asa. Ngunit hindi doon tumigil ang kanyang asawa. Maingat niyang kinuha ang papel na naglalaman ng pangalan ni Feli at ang kanyang karangalan. Dahan-dahan, sa isang paraang tila ni-enjoy ni Marcos ang bawat segundo, sinimulan niyang punit-punitin ang sertipiko. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila pagpunit din sa kaluluwa ni Feli. Ang bawat hibla ng papel na nahuhulog sa sahig ay sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang pagsisikap, puyat at sakripisyo. Wala ka ng lisensya sa bahay na ito, Feli, sabi ni Marcos habang itinutungtong ang kaniyang mamahaling sapatos sa mga punit-punit na papel sa sahig. Ang tanging papel mo rito ay ang pagsilbihan ng babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Kung gusto mong manatiling buhay ang tatay mo sa probinsya, lulunukin mo ang pride mo at gagawin mo ang iniuutos namin. Nanatiling nakatitig si Feli sa mga piraso ng kaniyang pangarap na ngayon ay dumi na lamang sa sahig. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kaniyang mga palad dahil sa higpit ng kaniyang pagkakasuntok sa sariling mga hita. Ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan, ngunit ang boses ng kaniyang may sakit na ama ay tila bumubulong sa kaniyang pandinig, nagpapaalala ng kaniyang pagkakautang. Bakit, Marcus? Bulong ni Feli, ang kaniyang mga mata ay blangko na habang nakatingin sa kaniyang asawa. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Hindi sumagot si Marcos. Sa halip, lumapit siya kay Feli at hinawakan ng marahas ang kaniyang panga, pilit na iniharap ang kaniyang mukha sa kaniya. Dahil kaya ko, Feli, at dahil wala kang magagawa. Binitiwan ni Marcos ang kaniyang panga nang may puwersa na halos magpasubasob sa kaniya sa kama. Lumabas ang mag-ina sa silid. Muling iniwan si Feli sa gitna ng mga basag na kristal at punit na pangarap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang luha ang nararamdaman ni Feli. Sa ilalim ng kanyang takot at pangungulila, isang maliit na kislap ng galit ang nagsisimulang mag-alab. Isang galit na dahan-dahang tumutunaw sa mga tanikala ng utang na loob na ilang taon nang nagpapakuba sa kanya. Dahan-dahan niyang pinulot ang isang piraso ng kanyang sertipiko, ang bahaging naglalaman ng kaniyang pangalan. Felicidad, bulong niya sa sarili. Isang pangalan na ang ibig sabihin ay kaligayahan, ngunit naging kasing kahulugan ng pagdurusa. Habang mahigpit niyang hinahawakan ng papel, isang malakas na sigaw mula sa baba ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sigaw ng sakit mula kay Bella. Huwag kang umarte na tila ikaw ang biktima rito, Feli. Isang simpleng pagkakamali lang yon, ngunit dahil sa pagiging lampa mo,
Pati ang gamot ni Bella ay muntik mo nang mabasag. Walang silbi ang isang doktor na hindi man lang kayang kontrolin ang sarili niyang mga kamay. Ang boses ni Marcus ay malamig na humahagupit sa pandinig ni Feli habang siya ay nakaluhod sa sahig ng maliit na klinika sa loob ng mansyon. Ang kaniyang kanang kamay ay nakalubog sa isang tray ng yelo, ngunit ang lamig nito ay hindi kayang patayin ang naglalagablab na sakit na tila gumagapang mula sa kaniyang pulso hanggang sa kaniyang balikat. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas habang pilit siyang pinagdadala ni Marcus ng isang mabigat at lumang medical cart na puno ng mga kagamitan para sa check-up ni Bella. Biglang nadulas ang paa ng kaniyang asawa dahilan upang mawalan ng balanse ang cart at maipit ang kaniyang mga daliri sa pagitan ng mabigat na bakal at ng pader. Wala siyang narinig na anumang tunog ng pagkabasag, tila naging bingi ang kaniyang paligid sa tindi ng sakit. Ang tanging naramdaman niya ay ang malakas na pressure na tila dinudurog ang bawat pinong buto at ugat sa kaniyang kanang palad. Ang kaniyang mga daliri na dati ay may sapat na talino at liksi upang magtahi ng pinakamaliliit na ugat ng tao, ay ngayon ay tila mga banyagang bahagi ng kaniyang katawan. Mabigat, manhid, at tumitibok sa bawat pintig ng kaniyang mabilis na puso. Hindi ko ito ginusto, Marcus. Alam mong kailangan ko ang mga kamay ko para sa mga operasyon ko. Bulong ni Feli, ang kaniyang boses ay punong-puno ng takot. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa kaniyang mga daliri na nagsisimula ng mamaga at magkulay ubong-ube sa ilalim ng malamig na tubig. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mukha ni Marcus habang pinagmamasdan niya ang kaniyang asawa. Operasyon? Feli, aminin na natin ang katotohanan. Sa kondisyon mong yan, sino pang pasyente ang magtitiwala sa isang doktor na nanginginig ang mga kamay? Baka sa halip na gumaling ang pasyente, ay ikaw pa ang maging sanhi ng kanilang kamatayan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng puting Amerikana. Si Dr. Arnaldo, ang pamilyang doktor ng mga Chu na alam ni Feli na matagal nang binabayaran ni Donna Esmeralda para sa kanilang mga lihim. Maingat nitong hinawakan ang kamay ni Feli, ngunit ang bawat haplos nito ay tila isang kuryente ng sakit na nanunuot sa kaniyang mga nerve endings. Mukhang seryoso ito, Donna Esmeralda. Marcus, wika ni Dr. Arnaldo habang tinitingnan ang x-ray na kinuha nila kanina sa loob mismo ng mansyon. Mayroong malubhang pinsala sa median nerve. Sa madaling salita, Feli, ang koneksyon ng utak mo sa mga daliring ito ay naputol. Maaring mawalan ka ng fine motor control, ang kakayahan mong humawak ng scalpel. Maari itong mawala ng permanente. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol na bumasag sa huling pangarap na hawak ni Feli. Ang kaniyang pagiging doktor, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay may halaga, na siya ay may silbi sa mundong ito. Kung wala ang kaniyang mga kamay, siya ay magiging isang palamuti na lamang sa bahay na ito, isang palamuting madaling itapon o palitan. Tumingin siya kay Marcus at nakita niya ang isang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Doon niya napagtanto ang lahat. Hindi iyon isang aksidente. Sinadya ni Marcus na ipitin ang kaniyang kamay. Sinadya nitong lumpuhin ang kaniyang karera upang hindi na siya magkaroon pa ng lakas ng loob na umalis o lumaban. Ginamit nito ang kaniyang buhay bilang isang doktor upang maging isang bihag. Huwag kang mag-alala, Feli. Wika ni Donna Esmeralda na pumasok sa silid habang may dalang baso ng mainit na tsaa. Dahil kami ang dahilan kung bakit ka nasaktan sa ilalim ng aming bubong, kami rin ang magbabayad para sa iyong physical therapy. Ngunit bilang kapalit, kailangan mong manatili rito at tutukan ang bawat pangangailangan ni Bella. Wala ka na ring magagawa sa ospital, hindi ba? Mas mabuting dito ka na lang kung saan ligtas ka at may nag-aalaga sa'yo. Nais sumigaw ni Feli. Nais niyang itapon ang tray ng yelo sa mukha ng kanyang biyenan, ngunit ang kanyang katawan ay tila sumusuko na. Ang kanyang kanang kamay ay nakalundo
walang buhay, at walang lakas. Ang bawat pintig ng sakit sa kanyang pulso ay tila isang paalala na siya ay pagmamay-ari na nila ngayon. Maging ang kanyang mga sugat, maging ang kanyang hinaharap. Habang inaalalayan siya ni Dr. Arnaldo patungo sa kanyang silid, nadaanan nila ang master bedroom. Bahagyang nakabukas ang pinto at doon ay nakita niya si Bella na nakahiga sa kama habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Tumingin ito sa kanya at ngumiti ng may halong panunuya bago dahan-dahang isinara ang pinto gamit ang kanyang paa. Naiwan si Feli sa pasilyo. Ang kaniyang lumpong kamay ay nakayakap sa kaniyang dibdib. Ang tanging tanong na nanatili sa kaniyang isipan habang ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mansyon ay ito. Kung ang mga kamay na nagbibigay buhay ay pinatay na ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya, mayroon pa bang dahilan para magpatuloy ang kanyang sariling hininga? Huwag kang iiyak ng malakas, doktora. Maraming tenga ang mga dingding sa bahay na ito, at bawat hikbi mo ay tila musika sa pandinig ng mga taong gustong makakita sa iyong pagbagsak. Ang bulong na yon ni Nanay Rosa ay tila isang malamig na tubig na gumising sa naninigas na diwa ni Feli. Nakaupo si Feli sa sulok ng kanyang kama, yakap ang kanyang kanang kamay, na balot ng benda, habang ang anino ng kanyang sarili sa dingding ay tila isang multo ng kanyang dating pagkatao. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa mga dahon ng puno ng manga. Lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog na tila ba nakikiramay sa kaniyang hapis. Si Nanay Rosa ay isang retiradong unit nurse sa ospital ng mga Chu, isang babaeng ang mukha ay ukit ng mga karanasan at ang mga kamay ay puno ng mga ugat ng pagsasakripisyo. Siya lamang ang tanging pinapayagan ni Donna Esmeralda na pumasok sa silid ni Feli upang magdala ng pagkain, sa paniniwalang ang matanda ay sapat ng takot sa pamilya upang sumunod sa bawat utos. Nanay Rosa, hindi ko na kaya. Hikbi ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Ang mga kamay ko, wala na akong maramdaman. Paano ako lalaban kung ang mismong sandata ko ay kinuha na nila? Dahan-dahang lumapit ang matanda at inilapag ang tray ng mainit na sopas. Ngunit sa halip na umalis agad, naupo siya sa sahig sa tabi ni Feli at kinuha ang palanggana ng maligamgam na tubig. Maingat niyang kinuha ang nanginginig na kamay ni Feli at sinimulang haplusin ito ng basang tuwalya. Ang bawat dampi ng tubig ay tila isang haplos ng isang tunay na ina, isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Feli mula sa kaniyang biyenan. Makinig ka sa akin, Feli. Bulong muli ni Nanay Rosa habang tinitiyak na walang nakikinig sa labas ng pinto. Nakita ko sila. Hindi lang na ngayon kundi noon pa. Nakita ko si Marcus at ang babaeng iyon sa parking lot ng ospital. 1 taon na ang nakalilipas. Matagal ka na nilang ginagago, anak. At ang aksidenteng nangyari sa mga kamay mo? Nakita ko kung paano sinipa ni Marcus ang cart bago ka pa man maipit. Alam ko ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Feli. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas sa kanyang dibdib. Ang hinala na dati ay tila isang madilim na ulap sa kanyang isipan ay naging isang malinaw na kidlat ng katotohanan. Bakit niyo po sinasabi ito sa akin ngayon? Dahil ang isang katulad mo na nag-alay ng buhay para iligtas ang iba ay hindi nararapat na mabulok sa dilim na ito. Sagot ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at malasakit. Ang pamilya Chu ay tila isang magandang mansyon sa labas, ngunit ang pundasyon nito ay gawa sa mga buto ng mga taong inapakan nila. Huwag mong hahayaan na maging isa ka sa mga butong yon. Dahan-dahang kinuha ni Nanay Rosa ang isang maliit na balot ng pandesal mula sa kaniyang bulsa. Ngunit sa loob nito, sa ilalim ng tinapay, ay mayroong isang maliit na itim na kagamitan, isang digital voice recorder. Maingat niyang inilagay ito sa ilalim ng unan ni Feli. Gamitin mo ito, doktora.
Wika ng matanda. Ang boses ng kasalanan ay laging malakas kapag akala nila ay walang nakikinig. Ipunin mo ang bawat salita, bawat pagtatapat, at bawat plano nila. Iyan ang magiging susi mo sa labas ng pintong ito. Naramdaman ni Feli ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Isang init na hindi galing sa tubig, kundi galing sa pag-asa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na lamang sakit ang nararamdaman niya sa kanyang puso, kundi isang dahan-dahang pag-usbong ng determinasyon. Salamat, Nanay Rosa. Bulong ni Feli. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng matanda gamit ang kanyang kaliwang kamay. Huwag kang magpasalamat sa akin, anak. Ipakita mo sa akin na kaya mong bumangon muli. Tugon ni Nanay Rosa bago mabilis na tumayo at kinuha ang tray. Muling nagsuot ng maskara ng isang masunuring katulong bago lumabas ng silid. Naiwan si Feli sa kadiliman, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto. Naririnig niya ang mga yabag ng paa sa labas, ang mabigat na hakbang ni Marcus at ang malambing na tawa ni Bella na tila ba sila na ang nagmamay-ari ng mundo. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, ang maliit na recorder ay tila isang natutulog na sandata, naghihintay na gisingin upang ibalik ang katarungan. Dahan-dahan niyang sinubukan na igalaw ang kanyang kanang hintuturo. Isang maliit at masakit na kislap ng paggalaw ang kanyang naramdaman. Hindi pa patay ang kanyang mga kamay at hindi pa tapos ang laban. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ito ang boses ni Marcus, masungit at puno ng utos. Feli, lumabas ka rito. Kailangan ni Bella ang tulong mo sa kanyang vitamins. Bilisan mo! Napatingin si Feli sa recorder sa ilalim ng unan bago dahan-dahang tumayo. Sa kanyang isipan, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Handa na ba siyang pakinggan ang mga kasinungalingang dudurog sa kanyang puso upang makahanap ng katotohanang magpapalaya sa kanyang kaluluwa? Akala mo ba, Feli, sa pagtitiis mo ay makukuha mo ulit ang simpatiya ni Marcus? You are just a ghost in this house, an invisible maid with a fancy title. Tumingin ka sa akin dahil ako ang hinaharap ng pamilyang ito. Ang boses ni Bella ay puno ng kamandag. Habang nakatayo siya sa itaas ng hagdanan, pinapanood si Feli na dahan-dahang umaakyat, bit-bit ang isang tray ng sariwang gatas at mga bitamina. Ang kanang kamay ni Feli ay nakasabit pa rin sa kanyang dibdib, balot ng puting benda na tila isang bandila ng pagsuko. Bawat hakbang ni Feli ay may kasamang pag-iingat. Tinitiis ang bawat pintig ng sakit sa kanyang pulso na tila may mga karayom na nabaon sa kanyang mga ugat. Ang meron sa kanyang harapan ay isang malupit na kabalintunaan. Si Feli, na nag-aral ng mahabang taon upang maging dalubhasa sa pagliligtas ng buhay, ay ngayon ay naglilingkod sa babaeng sumisira sa kaniyang sariling buhay. Ang kanyang puso ay mabigat, tila punong-puno ng malalamig na bato. Habang tinitingnan ang malaking tiyan ni Bella, ang bunga ng kataksilan na kailangan niyang alagaan para sa kaniyang sariling kaligtasan. Narito na ang gatas mo, Bella. Inumin mo na habang mainit pa. Mahinahong wika ni Feli, pinipilit na huwag manginig ang kaniyang boses sa harap ng kaniyang kaaway. Lumapit si Bella. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang tinitingnan ang kaawa-awang kalagayan ni Feli. Alam mo, Feli, naaawa ako sa'yo. Matalino ka sana, pero napakamartir mo. Sa tingin mo ba, kapag nailigtas mo ang anak ko, babalik sa'yo si Marcus? He hates you. He hates the fact na kailangan ka pa rin namin. Biglang nagbago ang anyo ni Bella. Nakita niya ang anino ni Marcus na papalapit sa ibaba ng hagdan. Sa isang iglap, hinawakan ni Bella ang kaliwang braso ni Feli at malakas na tumili. Ang tray na hawak ni Feli ay tumilapon. Ang baso ng gatas ay bumagsak at nagkalat sa bawat baitang ng hagdanan.
lumilikha ng isang maputing bahid sa madilim na kahoy. Aray! Feli! Huwag! Ang baby ko! Sigaw ni Bella bago siya dahan-dahang bumagsak sa sahig, tila ba itinulak siya ng may malakas na puwersa. Ang katahimikan ng mansyon ay agad na naputol ng mabilis na mga yabag ni Marcus. Patakbo siyang umakyat sa hagdan. Ang kanyang mukha ay naging pulang-pula sa matinding galit. Hindi niya tiningnan ang nabasag na baso o ang gatas na tumatalsik sa kanyang sapatos. Ang kanyang paningin ay nakatutok lamang kay Bella na kunyari ay namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang tiyan. Anong ginawa mo, Feli? Bulyaw ni Marcus. Ang kanyang boses ay tila isang dagundong na yumanig sa buong pasilyo. Marcus, hindi ko siya itinulak. Siya ang humawak sa akin. Hindi natapos ni Feli ang kanyang paliwanag nang maramdaman niya ang marahas na paghawak ni Marcus sa kanyang kanang kamay, ang kamay na kasalukuyang nagpapagaling mula sa pinsala. Sa isang galaw na puno ng puot, pinilipit ni Marcus ang kanyang mga daliri. Naramdaman ni Feli ang isang nakakangilong sakit. Tila ba ang bawat buto sa kanyang palad ay muling dinudurog ng isang malaking martilyo. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang benda sa kanyang kamay ay nagsimulang magkaroon ng bahid ng pula, isang tanda na ang mga tahi sa kanyang loob ay muling bumuka dahil sa puwersa ni Marcus. Sinabi ko na sa'yo, Feli, huwag mong sasaktan ang anak ko. Muling sigaw ni Marcus habang mas lalo pang hinihigpitan ng kaniyang pagkakahawak sa lumpong kamay ni Feli. Dahil sa ginawa mo, hindi lang ang karir mo ang tatapusin ko. Sisiguraduhin kong bawat daliri mo ay hindi na muling makakaramdam ng kahit anong silbi. Binitawan ni Marcus ang kaniyang kamay nang may kasamang tulak, dahilan upang mapaupo si Feli sa gitna ng mga basag na kristal. Ang bawat piraso ng salamin ay bumaon sa kanyang hita at kaliwang palad. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang kanang kamay na ngayon ay nakalundo at tila wala ng buhay. Tumingin si Feli kay Bella. Ang babae ay nakasandal sa dibdib ni Marcus, nagtatago ng isang mapanuyang ng ngiti sa likod ng kanyang mga palad habang nagkukunwaring umiiyak. Doon, sa gitna ng kanyang sariling dugo at ng natapon na gatas, naramdaman ni Feli ang isang bagay na mas matalim pa sa basag na kristal. Ang katotohanan na ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ay isang halimaw na walang kakayahang makinig sa katotohanan. Habang inaalalayan ni Marcus si Bella pababa ng hagdan, naiwan si Feli na mag-isa sa dilim. Ang kaniyang mga daliri ay hindi na lamang nanginginig. Ang mga ito ay tila patay na, malamig, at punong-puno ng kawalang pag-asa. Ang tanging tanong na naiwan sa kaniyang isipan habang pinagmamasdan ng dahan-dahang pagdaloy ng dugo mula sa kaniyang benda ay ito. Mayroon pa bang bahagi ng kaniyang pagkatao na hindi pa nila nagagawang durugin? Ang sakit ay hindi lamang isang senyales ng pinsala sa katawan, Feli. Ito ay isang paalala na buhay ka pa at habang may buhay, may kakayahan kang bumangon mula sa sarili mong abo. Ang mga salitang iyon ng kanyang yumaong ama ay tila isang malamig na bulong na dumaan sa kanyang pandinig habang siya ay nakahiga sa malamig na sahig ng kanyang silid. Ang kanyang kanang kamay ay tila isang banyagang bagay na nakadikit sa kanyang katawan, mabigat, nangingitim, at tumitibok sa bawat segundo ng matinding kirot na tila may libu-libong karayom na nanunuot sa kanyang mga buto. Sa loob ng maraming oras matapos ang pananakit ni Marcus, nanatili si Feli sa ganoong posisyon. Ang kaniyang mga luha ay natuyo na, nag-iiwan ng malalagkit na bakas sa kaniyang mga pisngi. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ng amoy ng antiseptic na kaniyang inilagay sa sariling mga sugat, isang kakaibang pagbabago ang naganap sa loob ng kaniyang dibdib.
Ang takot na dati ay tila isang malaking pader ay unti-unting tinunaw ng isang malamig at matalim na galit. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw ay may kasamang hiningang pigil dahil sa sakit, ngunit hindi na siya umiiyak. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay lubog. At ang kanyang balikat ay tila pasan ang buong daigdig. Ngunit sa likod ng kapagurang iyon, may isang kislap na hindi kailanman nakita ni Marcus o ni Donna Esmeralda. Mali kayo, bulong ni Feli sa kaniyang sariling refleksyon. Ang kaniyang boses ay tuyo at walang emosyon. Akala ninyo ay nadurog ninyo ang aking mga kamay, kaya nadurog na rin ninyo ang aking pagkatao. Ngunit nakalimutan ninyo na ako ay isang doktor bago ninyo ako naging biktima. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig. Hindi na siya ang menugang pilit na nagbabayad ng utang na loob. Siya ay muling naging si Dr. Felicidad Chu, isang babaeng sinanay na tumingin sa likod ng mga sintomas upang mahanap ang tunay na sakit. At ang pamilyang ito ay isang malalang cancer na kailangan niyang operahan sa kanyang sariling paraan. Lumabas siya ng silid ng walang ingay, tila isang anino na bumabaybay sa pasilyo. Habang sina Marcus at Donna Esmeralda ay mahimbing na natutulog, tiwala sa kanilang paniniwala na si Feli ay wala ng lakas na lumaban. Pumasok siya sa maliit na klinika sa loob ng mansyon. Ginamit niya ang kaniyang kaliwang kamay, na bagaman hindi kasing sanay ng kaniyang kanang kamay, ay sapat na upang buksan ang mga cabinet ng medical records ni Bella. Hindi na siya tumitingin kay Bella bilang isang kaaway. Tinitingnan na niya ito bilang isang pasyente na may itinatagong lihim. Binasa niyang muli ang bawat resulta ng lab, bawat ultrasound, at bawat blood test na isinagawa ni Dr. Arnaldo. Bilang isang dalubhasa, alam ni Feli na mayroong mga detalyeng madaling makaligtaan ng isang doktor na binabayaran lamang para magbulag-bulagan. Habang maingat niyang inililipat ang bawat pahina gamit ang kanyang mga nanginginig na daliri, isang dokumento ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ito ay isang lumang resulta ng blood screening ni Bella na tila sinadyang isingit sa likod ng ibang mga records. Nanlaki ang mga mata ni Feli. Binasa niyang muli ang mga numero at ang blood type na nakasaad doon. Tumingin siya sa records ni Marcus na kaniyang kabisado. Ang kaniyang asawa ay type O. Si Bella ay type A. Ngunit sa isa pang lab result na kinuha ni Bella ng palihim sa ibang ospital, ang nakasaad na fatal blood screening ay nagpapakita ng isang biological impossibility kung si Marcus ang tunay na ama. Naramdaman ni Feli ang mabilis na tibok ng kaniyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakakilabot na pagtuklas. Ang batang ipinaglalaban ni Marcus, ang batang dahilan kung bakit handa nitong sirain ang buhay ni Feli, ay maaaring hindi pala sa kanya. Isang malaking kasinungalingan, bulong ni Feli, habang dahan-dahang isinasara ang folder. Isang mapait at matalim na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi sa gitna ng kadiliman. Ang buong pundasyon ng inyong kapangyarihan ay nakatayo sa isang buhangin ng kataksilan. Dahan-dahan niyang inilagay ang folder sa dati nitong kinalalagyan. Habang naglalakad siya pabalik sa kaniyang silid, naramdaman niya ang isang kuryente ng lakas na dumadaloy sa kaniyang buong katawan. Hindi na niya nararamdaman ang sakit ng kaniyang mga daliri. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matalim na talino na muling nag-aapoy sa kaniyang isipan. Hindi siya magsusumbong, hindi siya iiyak. Gagamitin niya ang bawat impormasyong ito upang dahan-dahang gibain ang mansyon ng mga Chu mula sa loob. Gagamitin niya ang kaniyang kaalaman bilang isang doktor upang maging isang arkitekto ng kanilang sariling pagbagsak. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kaniyang silid, narinig niya ang tunog ng isang pinto na bumubukas sa dulo ng pasilyo. Ang anino ni Bella ay lumitaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, hawak ang kanyang cellphone at may kausap sa mahinang boses.
Isang boses na puno ng takot at pagmamadali. Sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag dito. Ang narinig ni Feli, nabulong ni Bella. Malapit na ang operasyon. Kapag nakuha ko na ang gusto ko kay Marcos, ibibigay ko ang pera mo. Manahimik ka muna. Nagtago si Feli sa likod ng isang malaking vase. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sino ang kausap ni Bella? At anong pera ang kailangan nitong ibigay? Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang makitang may iba ang asawa mo, kundi ang malaman na ginamit niya ang lahat ng iyong pinaghirapan para lamang itustos sa kaniyang sariling kataksilan. Ang bawat paghinga ni Feli ay tila isang pagnanakaw ng hangin sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon. Ang dilim ay tila isang malapot na likido na bumabalot sa kaniyang buong pagkatao habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa silid-aklatan ni Marcos. Ang kaniyang kanang kamay na nakabenda pa rin ay mahigpit niyang idiniin sa kaniyang dibdib upang hindi ito tumama sa anumang bagay. Ramdam niya ang bawat pintig ng kaniyang puso, tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng kaniyang nalalapit na kapahamakan kung sakaling siya ay mahuli. Ginamit niya ang kaniyang kaliwang kamay upang pinihit ang hawakan ng pinto. Walang anumang tunog ang narinig nang bumukas ito, tila ba ang mismong mansyon ay nakikipagtulungan sa kanya upang ilantad ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa dilim. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit ngayon ay nagpapangilo lamang sa kanyang mga ngipin. Maingat siyang umupo sa likod ng malaking mesa ni Marcos. Ang liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight ay tila isang nanunuring mata na dahan-dahang gumagapang sa mga dokumento. Sa loob ng 10 taon, si Feli ang nag-asikaso sa lahat ng pangangailangan ni Marcos, kabilang na ang mga papeles na kailangang pirmahan sa ospital. Ngunit kailanman ay hindi siya pinayagang makialam sa mga personal na bank accounts ng pamilya Chu. Ngayon, alam na niya kung bakit. Habang maingat niyang binubuksan ang mga drawer gamit ang isang susi na kaniyang nakuha mula sa bulsa ng Amerikana ni Marcos habang ito ay naliligo, isang makapal na asul na folder ang tumambad sa kanya. Sa loob nito ay mga resibo, bank transfers, at mga lihim na kasunduan na hindi kailanman dumaan sa board of directors ng Chu Corp. Naramdaman ni Feli ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang asawa ay hindi lamang nangangaliwa. Siya ay isang magnanakaw. Ang mga pondo na dapat ay inilaan para sa mga bagong kagamitan sa operating room, ang mga kagamitang sana ay nagligtas sa mas marami pang buhay, ay dahan-dahang inilipat ni Marcos sa isang offshore account. Ang perang ito ang ginagamit niya upang bayaran ang marangyang kondo ni Bella, ang mga mamahaling alahas nito at ang mga utang ni Marcos sa mga ilegal na sugalan sa labas ng bansa. 10 taon akong nagpakuba sa pagtatrabaho para itayo ang dangal ng ospital na ito, Marcos. Bulong ni Feli, ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. At ang perang pinaghirapan ko, ibinibigay mo lang sa babaeng sumira sa ating pamilya. Habang masusing sinusuri ni Feli ang mga petsa, napansin niya ang isang malaking halaga na inilabas noong nakaraang buwan, ang mismong buwan kung kailan nangyari ang aksidente sa kanyang mga kamay. Ang perang yon ay ibinayad kay Dr. Arnaldo. Hindi lamang ito suhol para sa pananahimik. Ito ay bayad para sa pag-hokus-pokus sa kanyang medical records upang palabasing wala ng pag-asa ang kanyang mga kamay. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kaniyang katawan. Ang pagtataksil ni Marcos ay higit pa sa pisikal na pananakit. Ito ay isang sistematikong pagpatay sa kanyang pagkatao at kinabukasan. Sa bawat dokumentong kanyang nakikita, ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanyang pag-ibig sa kanyang asawa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinimulang kuhanan ng larawan
ang bawat pahina. Ang kaniyang mga daliri sa kaliwang kamay ay mabilis at tumpak. Tila bumabalik ang kaniyang galing sa pag-oopera sa ibang paraan. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagmamadali, isang kakaibang tunog ang kaniyang narinig mula sa pasilyo. Ito ang tunog ng marahan at mabigat na hakbang sa sahig na gawa sa kahoy. Ang ritmo ng mga hakbang na yon ay kabisado ni Feli. Ito ang tunog ng mga sapatos ni Donna Esmeralda. Ang matanda ay tila isang pusang naglalakad sa dilim, naghahanap ng anumang bagay na hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Mabilis na ibinalik ni Feli ang folder sa drawer at maingat itong isinara. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng sobrang lakas na tila maririnig ito ng sinumang nasa labas. Pumatay siya ng flashlight at mabilis na nagtago sa ilalim ng malaking mesa. Ang kaniyang buong katawan ay nakatiklop at nanginginig sa takot. Ang pinto ng silidaklatan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang anino sa sahig. Ang anino ng kaniyang biyenan na tila isang dambuhalang ibon na handang sumakmal. Narinig ni Feli ang mabigat na paghinga ni Donna Esmeralda habang ang matanda ay tumatayo sa gitna ng silid, tila nakikiramdam sa hangin kung mayroong banyaga sa kaniyang teritoryo. Alam kong nandito ka, Feli, wika ni Donna Esmeralda sa isang boses na kasing lamig ng semento. Huwag mo nang subukang magtago. Ang isang pusang tulad mo ay hindi kailanman magtatagumpay sa pakikipaglaro sa isang tigre. Nanatiling hindi gumagalaw si Feli sa ilalim ng mesa. Pinipigilan ang kanyang sariling paghinga hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Ang kanyang kanang kamay na may pinsala ay tumitibok-tibok sa sakit. Tila ba sumisigaw ito sa bawat segundo ng tensyon. Sa sandaling iyon, ang tanging naghihiwalay sa kanya sa kapahamakan ay ang isang manipis na piraso ng kahoy at ang kaniyang sariling lakas ng loob. Ang pinakamapanganib na sandata laban sa isang kasinungalingan ay hindi ang pagsigaw ng katotohanan, kundi ang paghahasik ng binhi ng duda sa isipan ng mga taong nagbubulag-bulagan. Ang bawat tibok ng puso ni Feli ay tila isang malakas na katok sa kaniyang tadyang habang nananatili siyang nakatiklop sa ilalim ng mesa ni Marcus. Naririnig niya ang marahang paglakad ni Donna Esmeralda, ang kalansing ng mga mamahaling alahas nito sa pulso na tila isang babala ng dumarating na panganib. Ang kaniyang kanang kamay na may pinsala ay nanginginig sa matinding sakit. Ngunit pilit niya itong idiniin sa kanyang hita upang huwag lumikha ng anumang ingay. Nasaan ka na, Feli? Muling bulong ni Donna Esmeralda. Ang kaniyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa sahig, hinahanap ang biktima sa dilim. Sa gitna ng tensyon, biglang uminit ang bulsa ng matanda at narinig ang malakas na tunog ng isang cellphone na tumatawag. Isang buntong hininga ng pagkayamot ang kumawala sa mga labi ni Donna Esmeralda. Ano na naman ba ito, Marcus? Hindi mo ba kayang ayusin ang gulo ni Bella ng mag-isa? Wika ng matanda bago dahan-dahang lumabas ng silidaklatan habang abala sa pakikipag-usap sa telepono. Nang marinig ni Feli ang dahan-dahang paglayo ng mga hakbang ng kaniyang biyenan, mabilis siyang lumabas mula sa kaniyang pinagtataguan. Ang kaniyang hininga ay gumaralgal, punong-puno ng adrenaline at takot. Ngunit sa halip na bumalik agad sa kaniyang silid, isang ideya ang nabuo sa kaniyang isipan. Isang ideyang gagamit sa mismong kataksilan ni Bella upang sirain ang tiwala ni Marcus. Kinaumagahan, natagpuan ni Feli si Marcus sa dining room. Mag-isang nag-aalmusal habang tila malalim ang iniisip. Ang kaniyang asawa ay mukhang hapo. May malalim na itim sa ilalim ng mga mata. Isang tanda na ang perpektong buhay na kaniyang binuo kasama si Bella ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat. Dahan-dahang lumapit si Feli, bit-bit ang tray ng gamot para kay Marcus. Narito na ang bitamina mo, Marcus. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos kagabi.
Mahinahong wika ni Feli, ang kanyang boses ay tila ang dating masunurin at mapagmahal na asawa. Wala kang pakialam sa tulog ko, Feli. Gawin mo na lang ang iniutos ko sa'yo. Masungit na sagot ni Marcus nang hindi tumitingin sa kanya. Pasensya na. Nag-aalala lang ako dahil baka maapektuhan ang konsentrasyon mo sa ospital. Patuloy ni Feli habang dahan-dahang inilalapag ang baso ng tubig. At nga pala, Marcus, may nakita akong kakaiba sa records ni Bella kagabi habang inaayos ko ang medical bag niya. Parang may mga tawag siya mula sa isang hindi kilalang numero na laging dumarating tuwing madaling araw. Akala ko, baka emergency mula sa pamilya niya, kaya dapat mong malaman. Tumigil si Marcos sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang panga ay nagpapakita ng matinding tensyon. Ang selos at kawalan ng tiwala ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan at alam ni Feli na tinamaan niya ang sentro ng kanyang pagkatao. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Wala naman, Marcos. Baka mali lang ako ng hinala. Huwag mo na lang intindihin. Sagot ni Feli habang dahan-dahang tumatalikod. Isang matalinong hakbang upang mas lalong mag-alab ang kuryosidad at suspetsa ng kaniyang asawa. Ayoko lang na may gumugulo sa inyo ni Bella, lalo na't malapit na siyang manganak. Hindi na sumagot si Marcus, ngunit nakita ni Feli sa refleksyon ng salamin sa pader kung paano nito mahigpit na hinawakan ng kaniyang cellphone. Ang binhi ng duda ay naitanim na. Pagkalipas ng ilang oras, mula sa anino ng pasilyo, pinanood ni Feli ang isang eksena na tila ba isang teleserye sa tunay na buhay. Nakita niya si Marcos na pumasok ng marahas sa silid ni Bella. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang deklarasyon ng giyera. Kanino ka nakikipag-usap, Bella? Ibigay mo sa akin ang phone mo. Bulyaw ni Marcos. Marcos, ano ba? Para sa business ito. Bakit mo ba ako pinagdududahan? Sigaw ni Bella, ang kaniyang boses ay punong-puno ng takot na pilit na itinatago sa likod ng galit. Business? Business ba ang pakikipag-usap sa ibang lalaki sa kalagitnaan ng gabi? Huwag mo akong gawing tanga, Bella. Alam ko ang bawat galaw mo. Muling sigaw ni Marcos habang pilit na inaagaw ang phone mula sa kamay ni Bella. Narinig ni Feli ang malakas na pagtatalo, ang mga salitang puno ng puot at kawalan ng tiwala na ibinabato nila sa isa't isa. Si Donna Esmeralda ay nagmamadaling pumasok sa silid upang mamagitan, sinusubukang protektahan ang imahe ng pamilya. Ngunit ang apoy ng selos ni Marcos ay masyado ng malakas upang maapula. Habang nakatayo si Feli sa dilim, naramdaman niya ang isang malamig na kasiyahan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kaaway ay nagsisimula nang ubusin ang isa't isa. Ang kanyang kanang kamay, na tila ba nakikiramay sa kanyang nararamdaman, ay muling dumanas ng bahagyang kislap ng paggalaw. Ito pa lang ang simula, Marcos. Bulong ni Feli sa kaniyang sarili, habang ang kaniyang mga mata ay nakapako sa saradong pinto ng silid. Dahil ang katarungan ay hindi laging dumarating sa pamamagitan ng mabilis na hatol, kundi sa dahan-dahang pagguho ng bawat kasinungalingang inyong pinakaingatan. Ngunit sa gitna ng kaniyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kaniyang sariling cellphone. Isang device na lihim na ibinigay sa kanya ni Nanay Rosa. Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero at ang nakasaad doon ay nagpatigil sa mundo ni Feli. Alam ko kung nasaan ang tatay mo, doktora. At kung hindi ka titigil sa ginagawa mo, siya ang unang magbabayad. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang mabilanggo sa loob ng isang silid, kundi ang malaman na ang kaligtasan ng mga taong mahal mo ay ginagamit na pain upang manatili kang nakaluhod sa harap ng iyong mga kaaway. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng cellphone ni Nanay Rosa ay tila isang titig ng kamatayan para kay Feli. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon,
kundi dahil sa matinding takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang ama, ang kanyang kaisa-isang lakas sa mundong ito, ay nasa kamay na ngayon ng mga taong walang konsensya. Ang bawat letra sa mensaheng iyon ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Pinapaalala sa kanya na sa larangang ito, siya ay isang maliit na piraso lamang sa laro ng mga makapangyarihan. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay gumaralgal at mabigat. Tumingin siya sa kanyang kanang kamay na balot pa rin ng benda. Sa gitna ng dilim, kinuha niya ang isang maliit na goma mula sa kanyang drawer. Isang simpleng bagay na magsisilbing katuwang niya sa kanyang lihim na pakikipaglaban. Isinuot ni Feli ang goma sa kanyang mga daliri. Ang bawat paghatak, ang bawat pag-inat ng goma ay nagdudulot ng isang nakakangilong sakit na tila ba binabali muli ang kanyang mga buto. Ngunit sa halip na sumuko, lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang konsentrasyon. Ang sakit ay naging katuwang niya. Ito ang nagsasabi sa kanya na ang mga nerves sa kanyang kamay ay gising pa, na ang kanyang katawan ay hindi pa lubusang sumusuko sa lupit ni Marcos. Isang daliri para sa katarungan. Bulong niya sa sarili habang pilit na itinutulak ang kanyang hintuturo laban sa tensyon ng goma. Isang daliri para sa kaligtasan ni tatay. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim, punong-puno ng determinasyon sa kabila ng mga luhang hindi na niya hinayaang pumatak. Ito ang kaniyang golden moment, isang tahimik na pagre-rebelde sa gitna ng gabi, kung saan ang bawat masakit na paggalaw ng kaniyang daliri ay isang hakbang patungo sa kaniyang muling pagkabuhay bilang isang doktor. Kinaumagahan, habang nag-aayos ng mga dokumento para sa check-up ni Bella, isang lihim na file ang natagpuan ni Feli sa ilalim ng mga lumang billing ng kumpanya. Nang buksan niya ito, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Ito ay mga dokumento tungkol sa isang kaso ng medical malpractice sa probinsya laban sa kanyang ama. 10 taon na ang nakalilipas. Doon niya nabasa ang katotohanang matagal na nilang itinago. Ang mga saksi na tumestigo laban sa kanyang ama ay binayaran ni Donna Esmeralda. Ang ebidensya na nagdiin sa kanyang ama ay sadyang minanipula upang magkaroon sila ng hawak sa leeg ni Feli. Ang lahat ng tulong na ibinigay nila para sa operasyon ng kanyang ama ay hindi galing sa kabutihan ng puso, kundi isang sistematikong paraan upang gawin siyang utang na loob na bilanggo habang buhay. Sinadya ninyo ang lahat, bulong ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na hangin sa loob ng bakanteng silid. Ginawa ninyong biktima ang tatay ko para lang maging alipin ninyo ako. Ang kaniyang pagkamuhi kay Donna Esmeralda ay umabot sa sukdulan. Ang amor propyo o dangal na ipinagmamalaki ng pamilya, Chu, ay isa lamang maruming tela na nagtatago sa kanilang mga masasamang gawain. Habang iniisip ni Feli ang kanyang susunod na hakbang, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa harap ng mansyon. Mula sa bintana, nakita niya ang isang lalaking nakauniporme ng pulis na pumasok sa loob. Nagtago si Feli sa likod ng malaking kurtina at pinakinggan ang usapan sa sala. Donna Esmeralda, maayos na ang lahat sa probinsya, wika ng pulis. Ang matanda ay nasa ilalim ng aming bantay. Hanggat hindi nakikipagtulungan ang manugang ninyo, hindi siya makakalabas ng maayos. Mabuti, sagot ni Donna Esmeralda. Ang kalansing ng kanyang tasa ng tsa ay tila isang tunog ng tagumpay. Siguraduhin ninyong walang makakaalam. Si Feli ay kailangang manatiling naniniwala na ang kaligtasan ng ama niya ay nakadepende sa kaniyang pananatili rito. Naramdaman ni Feli ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang ama ay hindi lamang may sakit. Siya ay bihag ng mga tiwaling opisyal na binabayaran ng mga Chu. Sa bawat segundo, ang bawat desisyon niya ay kailangang maging tumpak tulad ng isang operasyon sa puso. Bumalik siya sa kanyang silid at muling kinuha ang recorder.
Ngunit bago niya ito maitago, biglang bumukas ang pinto. Si Bella ay nakatayo roon. Ang kanyang muka ay balot ng takot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Feli, tulungan mo ako. Pakiusap ni Bella. Ang kaniyang boses ay tila isang takot na bata. May tumatawag sa akin. Alam niya ang lahat. Alam niya na hindi kay Marcos ang batang ito. Pinagbabantaan niya akong papatayin kung hindi ko ibibigay ang lahat ng pera ni Marcos sa kanya. Napatitig si Feli kay Bella. Ang babaeng sumira sa kaniyang buhay ay humihingi ngayong ng tulong sa kanya. Ngunit bago pa man makasagot si Feli, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig mula sa pasilyo, kasunod ng galit na boses ni Marcos na tumatawag sa kanilang mga pangalan. Bella, Feli, nasaan kayo? Ang dagundong ni Marcos na papalapit sa kanilang silid. Tumingin si Bella kay Feli nang may halong pagsusumamo. Isang malaking desisyon ang nasa harap ni Feli. Itatago ba niya ang lihim ni Bella upang magamit ito laban sa mga Chu? O hahayaan niyang malunod ang kanyang kaaway sa sarili nitong kasinungalingan? Ang pinakamabigat na kasuotan ay hindi ang telang gawa sa sutla o ang mga hiyas na nagkakahalaga ng milyon-milyon, kundi ang maskara ng isang masayang asawa na ipinipilit isuot sa isang pusong matagal nang pinatay ng kataksilan. Ang bawat haplos ng makeup artist sa mukha ni Feli ay tila isang paglapastangan sa kaniyang tunay na nararamdaman. Nakaupo siya sa harap ng malaking salamin, suot ang isang napakagandang kulay dugong gown na gawa sa pinakamahal na seda. Sa labas, naririnig ang dahan-dahang pagdating ng mga sasakyan, ang marangyang musika na tumatagos sa mga dingding ng mansyon at ang tawanan ng mga bisitang walang kinalaman sa impyernong nangyayari sa loob ng tahanang ito. Ito ang ika-30 anibersaryo ng Chu Corp. Ang gabing dapat ay puno ng katuwaan, ngunit para kay Feli, ito ay tila isang marangyang lamay para sa kaniyang sarili. Pumasok si Donna Esmeralda sa silid. Ang kaniyang mga braso ay puno ng mga diamanteng kumikinang ng masakit sa paningin. Tumingin siya sa refleksyon ni Feli sa salamin at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Perfect, wika ng matanda habang dahan-dahang inaayos ang kwintas sa leeg ni Feli. Ang malamig na bakal ng hiyas ay tila isang kamay na sumasakal sa kanya. Huwag kang papahiya sa harap ng mga investors, Feli. Tonight, you are the face of a supportive and happy wife. Isipin mo ang kaligtasan ng tatay mo sa probinsya bago ka magpakita ng anumang lungkot sa iyong mukha. Opo, Mama. Maikling sagot ni Feli. Ang kanyang boses ay walang buhay, tila isang robot na sumusunod sa bawat kumpas ng amo. Pumasok din si Marcos, guwapo sa kanyang taksido, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at walang awa. Lumapit siya kay Feli at humalik sa kanyang pisngi. Isang halik na nagdulot ng pangingilabot sa buong katawan ng doktora. Don't forget your roles of Feli. Bulong ni Marcos sa kaniyang tainga. Sapat na para maramdaman niya ang mainit at nakakasulasok na hininga nito. Isang maling galaw, isang maling tingin, at hinding-hindi mo na muling makikita ang liwanag ng araw sa labas ng mansyong ito. Nang makaalis ang mag-ina upang tanggapin ang mga unang bisita, naiwan si Feli na mag-isa sa silid. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaniyang clutch bag na nakapatong sa mesa. Sa loob nito, nakatago sa ilalim ng kaniyang lipstick at pulbos, ay isang maliit na itim na USB drive at ang recorder ni Nanay Rosa. Ang kaniyang kanang kamay na tila naghihimala sa ilalim ng benda na itinatago ng mahabang manggas ng kanyang gown ay mahigpit na humawak sa bag. Naramdaman niya ang isang bahagyang sakit sa kanyang mga daliri. Isang sakit na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang lakas ay dahan-dahang bumabalik. Hindi na nanginginig ang kanyang kamay dahil sa takot. Nanginginig ito dahil sa matinding determinasyon. Ito na ang huling gabi. Natatawagin ninyo akong biktima.
Bulong ni Feli sa kanyang sarili habang pilit na itinataas ang kanyang ulo. Bumaba siya sa grand staircase ng mansyon. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagpapasilaw sa kaniyang paningin. Nakita niya si Marcos sa malayo, nakangiti habang kausap ang mga matataas na opisyal, samantalang si Bella ay nakaupo sa isang madilim na sulok, balot ng isang malapad na shawl upang itago ang kaniyang tiyan, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila mga kutsilyong nakatusok sa likod ni Feli. Habang nagpapatuloy ang programa, isang pagkakataon ang nakita ni Feli. Ang lahat ay nakatuon ang atensyon sa isang video presentation tungkol sa kasaysayan ng Chew Corp. Sa gitna ng madilim na hall, dahan-dahang lumusot si Feli patungo sa control room ng audiovisual system ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang panalangin na sana ay huwag siyang makita ng mga tauhan ni Marcos. Nang makarating siya sa pinto, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kaniyang likod. Pinihit niya ang hawakan ng pinto at pumasok sa loob. Ang technician ay pansamantalang lumabas upang kumuha ng maiinom. Iniwan ang system na bukas para sa susunod na bahagi ng presentation. Mabilis na isinaksak ni Feli ang USB drive sa computer. Ang kaniyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Tila ba bumalik ang kaniyang bilis sa loob ng operating room. Isang folder ang lumitaw sa screen. Ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng korupsyon, bauhan, at ang lihim na DNA results ni Bella. Kaunti na lang. Bulong niya habang pinapanood ang progress bar ng file transfer. Ngunit bago pa man matapos ang upload, narinig ni Feli ang tunog ng isang pinto na bumukas sa kaniyang likuran. Ang liwanag mula sa hall ay gumuhit ng isang anino sa dingding ng control room. Anong ginagawa mo rito, Feli? Ito ang boses ni Bella. Ang babae ay nakatayo sa pinto. Ang kanyang mukha ay balot ng pagdududa at ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng computer kung saan kitang-kita ang pangalan ng kanyang sariling medical records. Naramdaman ni Feli ang paghinto ng kanyang mundo. Ang clutch bag na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa sahig ng walang ingay. Ngunit ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay mas nakakabingi pa sa anumang pagsabog. Ibaba mo ang mouse na yan, Feli. Isang pindot mo lang sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng buhay ang tatay mo sa probinsya. Pareho tayong mamamatay sa gawaing ito. Ang boses ni Bella ay tila isang matalim na taga sa gitna ng malamig na silid control. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kaniyang mukha ay balot ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon at ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Sa kaniyang harapan, si Feli ay tila isang estatwa ng pulang sutla. Ang kaniyang gown ay kumikinang sa ilalim ng asul na liwanag mula sa mga computer monitors. Isang malupit na kabalintunaan sa kanyang kaloobang kasalukuyang nagdurugo at nanginginig sa takot. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagtibok ng kaniyang pulso sa kaniyang leeg. Tila isang maliit na ibon na pilit kumakawala sa isang mahigpit na hawak. Ang kaniyang mga daliri sa kanang kamay, ang mga daliring pilit niyang pinagaling sa gitna ng gabi, ay tila naging manhid muli. Hindi dahil sa pinsala, kundi dahil sa bigat ng banta ni Bella. Ang imahe ng kanyang amang matanda at mahina ay muling sumagi sa kanyang isipan. Tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang huling lakas ng loob. Anong pipiliin mo, Feli? Tanong ni Bella habang dahan-dahang lumalapit. Ang kaniyang mga hakbang ay maingat tila isang mangangaso. Ang iyong katarungan o ang huling hininga ng tatay mo? Isipin mo, kapag ipinakita mo ang mga records na yan sa screen sa labas, wala nang babalikan ang tatay mo. Papatayin siya ni Donna Esmeralda bago pa man matapos ang video presentation. Huminga ng malalim si Feli. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salitang nais niyang bitawan ay tila mga tinik na nakabara
Sa kanyang lalamunan, tumingin siya sa screen. Ang progress bar ng upload ay nasa 78% na. 2% na lamang ang naghihiwalay sa kanya sa kaniyang kalayaan. Ngunit ang 2% iyon ay tila isang napakalalim na bangin. Alam ko ang tungkol sa extortionismo, Bella. Mahinang wika ni Feli, ang kaniyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Alam ko na hindi kay Marcos ang batang dinadala mo. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak sa leeg ko? Kapag hindi mo ako hinayaang matapos ito, ang unang makakaalam ng katotohanan ay si Marcos. At alam nating dalawa kung gaano kalupit ang asawa ko kapag nalaman niyang ginawa mo siyang tanga sa harap ng buong mundo. Natigilan si Bella. Ang kaniyang mapanuyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo ng pagkatalo. Ang kaniyang mga kamay na nakahawak sa kaniyang tiyan ay nagsimulang manginig. Paano mo nalaman? Isa akong doktor, Bella. Nakalimutan mo na ba? Muling wika ni Feli habang dahan-dahang inilalapit ang kaniyang hintuturo sa enter key. Nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. At nakikita ko ngayon sa mga mata mo ang takot, hindi para sa bata, kundi para sa sarili mong kapakanan. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng mga susi na kumakalansing sa labas ng pinto. Ang technician ay pabalik na. Ang tensyon sa loob ng silid ay umabot sa sukdulan. Tila isang napakahigpit na kwerdas ng gitara na anumang sandali ay mapuputol. Feli, pakiusap. Bulong ni Bella. Ang kaniyang boses ay puno na ng pagsusumamo. Huwag ngayon. May plano ako. Maaari tayong magtulungan. Tapos na ang oras ng pakikipagtulungan, Bella. Sagot ni Feli. Sa isang mabilis na galaw, gamit ang kaniyang kanang kamay na tinitiis ang matinding kirot, pinindot niya ang huling command sa keyboard. Narinig ang mahinang tunog ng pagproseso ng computer, isang tanda na ang lahat ng ebidensya ay nakapila na sa system. Naghihintay na lamang ng huling signal mula sa stage sa labas. Mabilis na kinuha ni Feli ang USB drive at itinago ito sa loob ng kanyang gown bago siya dahan-dahang lumingon kay Bella na ngayon ay nakasandal na sa pader, tila nawalan ng lakas. Lumabas na tayo rito bago pa tayo mahuli, utos ni Feli. Ang kaniyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kaniyang mukha ay muling nagsuot ng maskara ng isang tapat na asawa, ngunit sa loob ng kaniyang dibdib, isang apoy ang nagsisimula nang tumupok sa lahat ng kaniyang takot. Nang lumabas sila sa silid control, sinalubong sila ng malakas na palakpakan mula sa hall. Nakatayo na si Marcos sa stage, hawak ang mikropono, at handa nang simulan ang huling bahagi ng programa. Tumingin si Marcos sa direksyon ni Feli at Bella. Isang mapagmataas na ngangiti ang nakaguhit sa kaniyang mukha habang itinuturo ang malaking screen sa kaniyang likuran. At ngayon, mga kaibigan at investors, simula ni Marcos, ang kaniyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Saksihan ninyo ang kinabukasan ng Chu Corp at ang bunga ng aming pagmamahalan at dedikasyon sa pamilya. Naramdaman ni Feli ang panlalamig ng kaniyang mga kamay. Nakatayo siya sa gitna ng karamihan, katabi si Donna Esmeralda na mahigpit na nakahawak sa kaniyang braso. Tila ba tinitiyak na hindi siya makakatakas? Ang lahat ng mata ay nakapako sa screen. Ang dahan-dahang pagdidilim ng mga ilaw sa hall ay tila hudyat ng pagsabog na hindi inaasahan ng sinuman. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Feli. Kapag lumabas na ang unang imahe sa screen, ito ba ang magiging simula ng kaniyang kalayaan? O ito ang magiging huling alaala niya ng kaniyang amang nasa panganib? Ang unang slide ay lumitaw. Ngunit sa halip na ang logo ng Chu Corp, isang malabong video ng isang silid sa ospital ang bumungad sa lahat. Ang boses ni Marcos, na puno ng puot at pananakit kay Feli, ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig
Maaari mo itong harangan ng pansamantala, ngunit sa oras na mawasak ang dam, lalamunin nito ang lahat ng dumi na pilit mong itinago sa ilalim ng iyong marangyang buhay. Ang katahimikan sa loob ng malaking ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin nang ang boses ni Marcos, hindi ang kaniyang mapagmalaking boses sa stage, kundi ang kaniyang malupit at nananakot na boses mula sa video, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall. Sa higanting screen, kitang-kita ang bawat detalye ng kaniyang galit sa loob ng VIP room, 402, ang kaniyang pag-amba na sisirain ang mga kamay ni Feli at ang malamig na pagtalikod ni Donna Esmeralda habang umiiyak ang kaniyang minuga. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Bawat pintig ay tila isang martilyo na humahampas sa kaniyang dibdib. Hindi na siya nanginginig. Nakatayo siya ng matuwid. Ang kaniyang paningin ay nakapako sa kaniyang asawa na ngayon ay tila isang estatwa ng yelo sa gitna ng stage. Ang mukha ni Marcos ay unti-unting nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel habang pinapanood ng libu-libong tao ang kanyang tunay na pagkatao. "I-off ninyo yan! Patayin ninyo ang projector!" Sigaw ni Marcos. Ang kaniyang boses ay gumaralgal sa takot at kahihiyan. Ngunit walang sino man sa control room ang sumunod. Ang pinto nito ay nilock ni Feli mula sa labas, gamit ang isang bakal na kaniyang isinuksok sa hawakan. Hindi natapos ang video sa pananakit ni Marcos. Kasunod nito ay ang mga larawan ng bank transfers, mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw ni Marcos sa pondo ng ospital para itustos sa marangyang buhay ni Bella. At ang huling dagok, ang pinakamasakit na katotohanan na tila isang kidlat na tumama sa gitna ng hall. Ang DNA test result na nagpapakita ng 0% probability na si Marcos ang ama ng batang dinadala ni Bella. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga bulungan ay tila isang mabilis na apoy na kumalat sa buong ballroom. Ang mga flash ng camera na dati ay para sa paghanga ay ngayon ay tila mga nanunuring mata na humuhusga sa pamilya Chu. "Hindi totoo iyan. Paka na lang ito ng baliw kong asawa." Muling bulyaw ni Marcos habang pilit na hinahanap si Feli sa gitna ng karamihan. Dahan-dahang humakbang si Feli patungo sa liwanag. Hawak niya ang kanyang cellphone na sa sandaling iyon ay nakakonekta sa isang global live stream na may milyon-milyong viewers. "Hindi ako baliw, Marcos. Pagod na lang akong maging biktima ng inyong mga kasinungalingan." Wika ni Feli, ang kaniyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mga speaker na kaniyang nahack. Lumingon siya sa kaniyang biyenan. Si Donna Esmeralda ay nakatayo sa tabi ng buffet table. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang kwintas na diamante. Ang mukha ng matanda ay balot ng matinding sindak. Sa bawat segundo ng video, ang amor propyo na kaniyang iningatan sa loob ng 30 taon ay naglalaho na parang usok. "Feli, itigil mo ito. Ang tatay mo." Nauutal na banta ni Donna Esmeralda. Ngunit ang kaniyang boses ay nalunod sa ingay ng mga reporter na nagsisidagsaan na sa harap ng stage. "Ang tatay ko ay ligtas na, Mama," sagot ni Feli nang may matalim na ngiti. "Dahil habang abala kayo sa inyong piging, tinulungan ako ni Nanay Rosa na tawagan ang mga tunay na awtoridad sa probinsya. Hindi niyo na siya magagamit na pain." Sa sandaling iyon, ang katahimikan ni Bella ay naputol. Ang babae ay dahan-dahang umaatras patungo sa exit. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Marcos ay tumama sa kanya. Isang tingin na puno ng puot at pagtataksil. Ang lalaking sumira sa kaniyang asawa para sa isang bata ay ngayon ay nalaman na siya ay ginawa ring tanga ng kaniyang kalunya. "Bella," ang mahinang banggit ni Marcos, tila isang hayop na nasugatan. Biglang naramdaman ni Donna Esmeralda ang matinding paninikip ng kaniyang dibdib. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki at ang kaniyang kamay ay napakapit sa kaniyang leeg.
Ang kwintas na diamante ay naputol, ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig tulad ng mga luha ng pagkatalo. Dahan-dahang bumagsak ang matanda sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginig bago ito tuluyang nawalan ng malay sa gitna ng kaguluhan. Ngunit hindi tumigil si Feli. Naglakad siya paakyat sa stage, direkta sa harap ni Marcos. Tiningnan niya ang kaniyang asawa ng mata sa mata. Ang lalaking binaluktot ang kaniyang mga daliri at sinira ang kaniyang karera. Dahan-dahan niyang itinaas ang kaniyang kanang kamay, ang kamay na may mga eseo, ngunit ngayon ay matatag na nakaturo sa kanya. Tapos na ang laro, Marcos. Wika ni Feli sa harap ng kamera ng live stream. Ngayong gabi, hindi lang ang Chu Corp ang bumagsak. Kasama nitong gumuho ang bawat kasinungalingang itinayo ninyo sa ibabaw ng aking pagdurusa. Narinig ang malakas na tunog ng pagbukas ng mga pintuan sa dulo ng hall. Isang grupo ng mga pulis na nakauniporme ang pumasok. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at direkta patungo sa stage. Ang kislap ng mga posa sa ilalim ng mga chandelier ay tila isang huling hudyat ng katarungan. Si Marcos ay napaluhod sa gitna ng stage, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumukuha ng bawat segundo ng kaniyang kahihiyan. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila ba nililinis ang bawat dumi ng gabing iyon. Isipin mo ang 10 taon natin, Feli. Hindi mo ba kayang magpatawad? Ako ang asawa mo. Ang boses ni Marcos ay puno ng desperasyon at panginginig habang hinihila siya ng 2 pulis palabas ng ballroom. Ang kaniyang buhok na dati ay maayos na nakastyle ay gulo-gulo na at ang kaniyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha ng kahihiyan. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa kaniyang mukha. Kinukuha ang bawat anggulo ng kaniyang pagbagsak mula sa pedestal ng kapangyarihan. Nakatayo si Feli sa gitna ng hall. Ang kaniyang pulang gown ay tila isang nag-aapoy na bandila ng katarungan sa gitna ng kaguluhan. Tiningnan niya ang kaniyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking pinag-alayan niya ng kaniyang kabataan, ngunit ang lalaki ring pilit na pumatay sa kaniyang mga pangarap. Naramdaman ni Feli ang isang matinding lamig na dumadaloy sa kaniyang mga ugat. Isang uri ng pagkamanhid na hindi galing sa pinsala ng kaniyang mga nerves, kundi galing sa pagkaubos ng kaniyang pag-ibig. Ang 10 taon na yon, Marcos, ay hindi mo naisip noong binali mo ang aking mga daliri. Mahinahong sagot ni Feli. Ang kaniyang boses ay tila isang malinaw na agos ng tubig sa gitna ng maingay na ballroom. Hindi mo naisip ang 10 taon noong pinili mong protektahan ang iyong kasinungalingan kaysa sa iyong asawa. Ang katarungan ay hindi tungkol sa galit, kundi tungkol sa pagtatapos ng iyong pananakit. Narinig ang tunog ng pag-ikot ng mga posas, isang matigas na tunog ng bakal na nagpapahiwatig ng kawalan ng kalayaan. Habang isinasakay si Marcos sa patrol car, ang ingay ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Bumasag sa katahimikan ng Marangyang subdibisyon. Ang mga kapitbahay at mga matataas na opisyal na dati ay humahanga sa pamilya Chu ay ngayon ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pangingilabot. Sa loob ng ospital, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang Chu Corp, na dating simbolo ng katatagan at yaman, ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga stocks ng kumpanya ay bumagsak ng husto matapos ang livestream ni Feli. Ang mga pasyente ay nagsimulang mag-pull out at ang mga investors ay sunod-sunod na nagkansela ng kanilang mga kontrata. Ang pangalan na itinayo ni Donna Esmeralda sa loob ng 3 dekada ay naging isang maruming salita sa buong bansa. Habang nagkakagulo ang lahat, si Bella ay nagawang makatakas sa gitna ng dilim. Bit-bit ang isang bag na puno ng mga alahas na kaniyang ninakaw mula sa safe ni Marcos
Nagtangka siyang tumakas patungo sa probinsya. Ngunit ang kanyang kataksilan kay Marcus ay may katapat na kabayaran. Ang lalaking kanyang totoong kinakasama, ang ama ng batang kanyang dinadala, ay tinangay ang lahat ng kanyang pera at iniwan siyang mag-isa sa isang madilim na bus terminal. Walang pera at walang patutunguhan. Samantala, sa isang pampublikong ward ng ospital, nakahiga si Donna Esmeralda. Wala siyang sariling VIP room, wala ring mga private nurses na nag-aabang sa kanyang bawat utos. Ang kanyang katawan ay paralisado sa kanang bahagi dahil sa stroke at ang kaisa-isang anak na kaniyang minahal at kinonsinti sa lahat ng kasamaan nito, si Marcus, ay hindi man lang siya dinalaw bago ito tuluyang ikulong. Ang huling alaala ng matanda ay ang mukha ni Marcus na tumatakbo palayo sa kanya. Bit-bit ang huling natitirang pera ng pamilya bago ito nahuli ng mga pulis sa airport. Pumasok si Feli sa silid ni Donna Esmeralda. Ang amoy ng disinfectant at ang ingay ng mga bentilador sa loob ng ward ay tila isang malupit na paalala sa matanda ng kanyang pagbagsak. Tiningnan ni Feli ang kanyang biyenan, ang babaeng gumamit ng utang na loob para gawin siyang alipin. Dahan-dahang hinawakan ni Feli ang kamay ng matanda. Naramdaman niya ang panginginig nito. Hindi na galit ang nararamdaman ni Feli, kundi isang malalim na awa. "Mama," bulong ni Feli, "tapos na ang lahat. Hindi na ninyo kailangang magpanggap na malakas. Ang katotohanan ay pinalaya na tayong lahat, kahit na sa paraang pinakamasakit." Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Donna Esmeralda. Dahan-dahang gumuhit sa kanyang kulubot na pisngi. Nais niyang magsalita, nais niyang humingi ng tawad, ngunit ang kanyang dila ay tila naging isang mabigat na bato sa loob ng kanyang bibig. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Inilapag niya ito sa ibabaw ng maliit na cabinet sa tabi ng kama ni Donna Esmeralda. Ang singsing na yon ay tila isang huling piraso ng isang madilim na kabanata na kaniya nang tinatapos. "Paalam, Mama," wika ni Feli bago siya dahan-dahang tumalikod at lumakad palabas ng ward. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang mga mata ng mga tao sa kanya. Hindi dahil sa panghuhusga, kundi dahil sa paghanga sa kanyang lakas. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahan niyang itinaas at tiningnan ang mga seo sa kanyang mga daliri. Hindi na ito nanginginig. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang kanyang mga kamay ay tila muling naging kaniya. Mabigat pa rin sa pagod, ngunit malaya na sa anumang tanikala. Ngunit sa labas ng ospital, isang hindi kilalang lalaki ang nakatayo sa tabi ng kaniyang sasakyan. May hawak itong isang itim na envelope at ang kaniyang mukha ay balot ng misteryo. Habang lumalapit si Feli, ang lalaki ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata at iniabot ang envelope. "Pinapabigay po ng tatay niyo, doktora," wika ng lalaki bago mabilis na naglakad palayo at nawala sa gitna ng karamihan. Binuksan ni Feli ang envelope ng may nanginginig na mga daliri. Sa loob nito ay isang lumang litrato niya noong bata pa siya, at sa likod ay may isang sulat na may kinalaman sa isang lihim na hindi pa niya alam tungkol sa kaniyang tunay na pagkatao. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakbo palayo sa masakit na nakaraan, kundi sa pagharap sa katotohanang ang mga taong akala mo ay nagligtas sa iyo, ang siya palang bumasag sa iyong pagkatao. Ang boses ng kanyang abogado ay tila isang malabong bulong sa gitna ng malamig na opisina habang nakatitig si Feli sa huling pahina ng kaniyang annulment papers. Ang bigat ng panulat sa kanyang kanang kamay ay hindi na dahil sa sakit ng mga nerves, kundi dahil sa bigat ng bawat taon na kaniyang isinakripisyo sa pangalan ng pamilya Chu. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga daliri, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagputol sa huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa lalaking sumira sa kanyang mga pangarap. "Pirma na lang, Feli, at malaya ka na," wika ni Attorney Santos.
Narinig ang mahinang tunog ng pag-ikot ng ballpen sa ibabaw ng mesa, tila isang huling hudyat ng pagwawakas. Matapos ang pirmahan, binuksan ni Feli ang itim na envelope na ibinigay sa kanya ng misteryosong lalaki. Ang lumang litrato ay nagpapakita ng kaniyang ina na namatay noong siya ay bata pa. Ngunit sa likod nito ay may sulat kamay ng kaniyang tatay. Ang bawat salita ay tila isang haplos ng katotohanan na bumasag sa kaniyang puso. Anak, hindi tayo nagkakautang sa mga Chu. Ang lupa nating tinatamnan sa probinsya ay sadyang ninakaw nila sa atin noong bata. Kapa, ginamit nila ang yaman natin para pondohan ang pag-aaral mo, para isipin nating may utang na loob tayo sa kanila. Patawarin mo ako kung itinago ko ito para lang makapagtapos ka ng medisina. Naramdaman ni Feli ang isang matinding pait na humahalo sa kanyang mga luha. Ang buong buhay niya sa ilalim ng bubong ng mga Chu ay isang malaking panlilinlang. Ang tulong na ipinagmamalaki ni Donna Esmeralda ay ninakaw lamang sa kanyang sariling pamilya. Ang pagmamalupit na tiniis niya ay itinayo sa pundasyon ng isang nakakarimarimar na pagnanakaw. Dinalaw ni Feli si Marcos sa huling pagkakataon sa loob ng selda. Ang lalaking dati ay tila hari ng Maynila ay ngayon ay nakasuot na ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay lubog na sa puyat at takot. Ang ingay ng pagpalo ng mga rehas ng bakal sa paligid ay tila musika ng katarungan sa pandinig ni Feli. Feli, maawa ka. Bawiin mo ang demanda. Mabubulok ako rito. Pagsusumamo ni Marcos, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal na rehas, nanginginig at puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Tiningnan siya ni Feli ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang puot, kundi isang malalim na katahimikan. Hindi ako ang nagpakulong sa iyo, Marcos. Ang sarili mong kasakiman at kalupitan ang gumawa ng iyong bilangguan. Ang mga kamay na ito, itinaas ni Feli ang kanyang kanang kamay, ay gagamitin ko na ngayon para sa mga taong tunay na nangangailangan, hindi para sa mga katulad mong marunong lang sumira. Tumalikod si Feli nang walang pag-aalinlangan. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Marcos sa kaniyang likuran. Ang paghampas nito sa bakal na tila isang hayop na nagwawala, ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila pagpawis sa bawat alaala ng kaniyang pagdurusa. Naglakad siya patungo sa bus terminal. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang ingay ng karamihan ay tila isang malakas na awit ng kalayaan. Bit-bit ang isang maliit na maleta. Sumakay siya sa bus na patungo sa kanilang lalawigan. Habang dahan-dahang gumagalaw ang sasakyan, pinanood ni Feli ang pagliit ng mga matatayog na gusali ng Maynila hanggang sa mapalitan ang mga ito ng lunti ang mga bukid at ang asul na kalangitan. Sa loob ng bus, naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang pisngi. Inilabas niya ang kanyang stethoscope mula sa bag at marahan itong hinaplos. Ang kanyang mga daliri ay hindi na sumasakit. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig. Ang bawat pintig ng makina ng bus ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang bagong buhay. Pagdating sa kinalakihang baryo, ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ay sumalubong sa kanya. Sa malayo, nakita niya ang kanyang tatay na nakaupo sa tapat ng kanilang maliit na kubo, naghihintay ng may ngiti na puno ng kapayapaan. Ang kaniyang amang bihag dati ay malaya na. Salamat sa katarungang kaniyang ipinaglaban. Tumakbo si Feli patungo sa kaniyang ama. Ang yakap ng matanda ay tila isang gamot na tumapos sa 10 taon ng kaniyang pangungulila. Ang mga luhang pumatak sa kaniyang mga pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Nandito na ako, Tay, bulong ni Feli sa gitna ng kanyang paghikbi. Welcome home, Doktora.
sagot ng kanyang ama habang hinahaplos ang kanyang buhok. Habang lumulubog ang araw sa dalampasigan, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Feli. Ang mga eseo ba sa kanyang mga kamay ay mananatiling paalala ng kanyang pinsala? O ang mga ito ay magiging simbolo ng kanyang tagumpay laban sa lahat ng pagsubok? Ang bawat pagsikat ng araw sa dalampasigan ay tila isang bagong pahina ng kaniyang buhay na malinis, maliwanag, at wala ng bahid ng puot na dati ay sumasakal sa kaniyang bawat hininga. Ang malamig na simoy ng hangin na may dalang alat ng dagat ay humahaplos sa mukha ni Feli habang siya ay nakaupo sa kawayang upuan sa tapat ng kanilang maliit na kubo. Naririnig niya ang marahang hampas ng mga alon sa pampang, isang payapa at paulit-ulit na tunog na tila ba isang oyayi na nagpapatulog sa mga masasakit na alaala ng nakaraan. Wala na ang ingay ng mga sirena ng pulis, wala na ang matatalim na salita ni Donna Esmeralda at wala na ang mabigat na presensya ni Marcos. Tiningnan ni Feli ang kaniyang mga kamay, wala na ang mga benda. Ang kaniyang mga daliri ay mayroon pa ring mga seo, mga linyang mapuputi na nagpapaalala sa gabing binaluktot ang kaniyang dangal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang panginginig. Dahan-dahan niyang ibinukas at isinara ang kaniyang palad. Bagaman, hindi na niya kayang humawak ng scalpel para sa mga komplikadong operasyon sa puso. Sapat na ang lakas nito upang humawak ng stethoscope at maglinis ng mga sugat ng mga batang mangingisda. Doktora Feli, si Junior po. Tila nilalagnat na naman. Tawag ng isang kapitbahay mula sa kalsadang buhangin. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Feli. Tumayo siya ng may kagaanan sa loob, bitbit ang kaniyang simpleng medical kit na nakalagay sa isang bayong. Dalhin mo siya rito, Aling Marta. Titingnan natin. Sagot niya, ang kaniyang boses ay punong-puno ng kalinga at tunay na pagmamahal. Dito sa kanilang baryo, hindi siya ang doktora ng mga elite o ang menuga ng mga Chu. Siya ay si Feli, ang kanilang manggagamot, ang kanilang kaibigan, ang babaeng ang mga kamay ay nagdadala ng kagalingan sa gitna ng kahirapan. Ang kaniyang maliit na klinika na gawa sa nipa at kawayan ay laging bukas para sa mga taong walang kakayahang magbayad sa malalaking ospital. Ang kabayaran na tinatanggap niya ay hindi mga tseke o diamante, kundi mga sariwang isda, prutas, at ang tapat na salamat po na nagbibigay ng higit na sustansya sa kaniyang kaluluwa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamot, lumapit ang kanyang ama at inabutan siya ng isang baso ng sariwang buko juice. Naupo ang matanda sa tabi niya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng paghanga sa anak. Masaya ka na ba rito, anak? Hindi mo ba hinahanap ang buhay sa Maynila? Tanong ng kanyang ama habang nakatingin sa malayo. Huminga ng malalim si Feli at sumandal sa balikat ng kanyang ama. Dito ko nahanap ang tunay na felisidad, tay. Ang kayamanan pala ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa dami ng mga taong napapangiti mo dahil sa kabutihan ng iyong puso. Ang mga eseo sa kamay ko, ito ang aking mga medalya ng tagumpay. Naramdaman ni Feli ang init ng kamay ng kaniyang ama na humahawak sa kaniyang palad. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kaniyang sugat sa puso ay tila tuluyan ng naghihilom. Ang katotohanang siya ay anak ng lupang ninakaw ngunit nabawi at isang doktor na ang dangal ay hindi kailanman nabaon sa dumi ay sapat na upang magpatuloy siya sa kaniyang bagong landas. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa dalampasigan upang panoorin ang paglubog ng araw, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa malayo. Isang lalaking nakauniforme ng Philippine Coast Guard ang nakatayo sa may pier. Tila ba may hinihintay. Nang lumingon ang lalaki, nakita ni Feli ang isang pamilyar na mukha. Ang batang doktor na dati niyang tinulungan nung resident pa lamang siya sa Manila, na ngayon ay isa ng ganap na medical officer ng militar. Doktora Feli?
Wika ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at isang kakaibang ningning sa mga mata. Balita ko, kailangan nyo ng katuwang sa inyong volunteer clinic dito sa baryo. Natigilan si Feli. Ang kaniyang puso ay tumibok ng bahagya sa isang paraang matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumingin siya sa kalangitan na ngayon ay kulay ube at ginto. Ang gabi ay dumarating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kinatatakutan ng dilim. Ang bawat bituin na sisikat ay tila mga mata ng pag-asa na nagbabantay sa kanyang muling pagsisimula. Ang pinakamagandang tahi ay hindi yung nagdurugtong sa sugat ng balat, kundi yung nagbubuo sa isang pusong matagal ng luray-luray at nawalan ng pag-asa. Ang bawat paggalaw ng kamay ni Feli habang maingat niyang nililinis ang gasgas sa tuhod ng isang batang mangingisda ay tila isang ritual ng paghilom. Ang kaniyang mga daliri na dati ay sinasabing wala ng silbi ay gumagalaw ng may banayad na katiyakan. Wala na ang panginginig ng takot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng balat ng bata at ang pasasalamat na dumadaloy sa bawat haplos niya. Sa labas ng kanyang maliit na klinika, ang tunog ng mga kuliglig sa dapit hapon ay nagsisimulang pumalit sa ingay ng mga alon. Lumilikha ng isang payapang orkestra ng kalikasan. You're doing great, doktora. Parang hindi mo kailangan ng assistant dito. Wika ni Mateo habang nakasandal sa hamba ng pinto, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang kaniyang boses ay tila isang malambot na himig na hindi nagdadala ng anumang banta. Si Mateo, ang dating resident doctor na tinulungan niya sa Manila, ay naging madalas na bisita sa kaniyang klinika. Sa tuwing naririto ito, hindi nararamdaman ni Feli ang pangangailangang magtago o magpanggap. Mateo looked at her not as a broken woman, but as a mentor and a person worthy of respect. Salamat, Mateo. Malaking tulong pa rin na narito ka. Mas maraming pasyente ang nabibigyan natin ng pansin, sagot ni Feli, habang dahan-dahang tumatayo at tinatapik ang balikat ng bata, na ngayon ay masaya nang tumatakbo palabas. Kinuha ni Feli ang tasa ng kape at naramdaman ang init nito sa kaniyang palad. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang langit ay unti-unti nang nagiging kulay ube. Alam mo, Mateo, akala ko dati ay sa loob lang ng operating room ng Chu Corp, ako may halaga. Akala ko, kapag nawala ang scalpel sa kamay ko, wala na ring silbi ang buhay ko. Ang pagiging doktor ay hindi lang tungkol sa kagamitan, Doktora Feli. Seryosong tugon ni Mateo, ang kaniyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Feli. It's about the heart that guides the hand. At ang puso mo, iyan ang pinakamagaling na surgeon na nakilala ko. You healed yourself first, and that's the most difficult operation of all. Naramdaman ni Feli ang isang kakaibang haplos sa kaniyang dibdib. Hindi haplos ng pighati, kundi ng isang nagsisimulang pag-asa. Sa sandaling iyon, ang kaniyang cellphone ay tumunog sa ibabaw ng mesa. Ito ay isang tawag mula kay Attorney Santos. Doktora, tapos na ang lahat. Balita ng abogado mula sa kabilang linya. Marcos was sentenced to 15 years. Donna Esmeralda's properties are being liquidated to pay for the damages and the back taxes of Chu Corp. Ang lupain ng pamilya niyo sa probinsya ay opisyal na ring naibalik sa pangalan ng tatay mo. You are finally, legally, and completely free. Dahan-dahang ibinaba ni Feli ang kaniyang cellphone. Naramdaman niya ang isang matinding luwag sa kaniyang paghinga. Tila ba ang isang dambuhalang bato na 10 taon niyang pasan ay biglang naglaho. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak ng kaniyang mga kaaway, kundi isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay hindi nagbigay sa kanya ng katuwaan, kundi ng kapayapaan upang tuluyan ng bitawan ang kaniyang nakaraan. Tapos na, Mateo, bulong ni Feli. Ang kaniyang mga mata ay basang-basa ng mga luhang, hindi na dahil sa sakit. Wala na ang mga Chu, wala na ang tanikala.
Dahan-dahang lumapit si Mateo at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kaniyang kaliwang kamay. Hindi upang pigilan siya, kundi upang ipadama ang kaniyang suporta. Then this is the real beginning, Feli. Hindi na para sa kanila, kundi para sa iyo. Tumingin si Feli sa kaniyang mga kamay na may eseo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang mga eseo na ito ay hindi na mga marka ng kaniyang kahihiyan. Ang mga ito ay mga mapa ng kaniyang paglalakbay mula sa dilim ng kataksilan patungo sa liwanag ng katarungan. Isang malakas na katok sa pinto ang muling bumasag sa kanilang katahimikan. Isang mangingisda ang dumating. Bit-bit ang isang sanggol na tila nahihirapang huminga. Sa isang iglap, bumalik ang awtoridad sa mga mata ni Feli. Hindi na siya nag-aalinlangan. Hindi na siya natatakot. Mateo, ihanda mo ang nebulizer. Ako na ang hahawak sa bata. Utos ni Feli. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng kapangyarihan ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang tinig. Habang maingat niyang kinukuha ang sanggol mula sa bisig ng ama, naramdaman ni Feli ang isang matinding kuryente ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may perpektong ritmo. Sa sandaling iyon, alam ni Feli na ang kanyang misyon ay hindi pa natatapos. Ang kanyang mga kamay ay maaaring hindi na makagawa ng mga himala sa loob ng isang marangyang ospital, ngunit dito, sa maliit na baryong ito, ang kanyang bawat haplos ay isang panalangin na nagkakaroon ng katuparan. Nang matapos ang emergency at mahimbing nang natutulog ang sanggol, lumabas si Feli sa dalampasigan. Ang langit ay puno na ng mga bituin, tila mga diamanteng hindi kayang nakawin ng kahit sinong Donna Esmeralda. Tumingin siya sa dagat na tila walang hanggan ng lawak. Felicidad! Bulong niya sa sarili. Ngayon, ang kaniyang pangalan ay hindi na lamang isang salita sa kaniyang birth certificate. Ito na ang kaniyang katotohanan. Ngunit sa gitna ng kaniyang katahimikan, isang puting sobre ang natagpuan niya sa ilalim ng kaniyang pintuan nang siya ay bumalik. Isang sulat na walang pangalan ang nagpadala. Ngunit ang amoy ng pabango nito ay pamilyar. Isang amoy na nagpabalik ng isang alaala mula sa kaniyang kabataan bago pa man niya nakilala si Marcus. Binuksan ni Feli ang sobre at ang nakasaad doon ay nagpatigil sa kaniyang mundo sa huling pagkakataon. Ang bawat pagtatapos ay isang lihim na simula. Hihintayin kita sa lugar kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Ang bawat pagsikat ng araw sa dalampasigan ng kaniyang kinalakihang baryo ay tila isang marahang haplos ng tadhana sa mga pilat na naiwan sa kaniyang mga kamay. Nakatayo si Feli sa malambot na buhangin, pinapanood ang dahan-dahang paghahalo ng kulay ginto at asul sa langit. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang malinis na musika na naghuhugas sa bawat alaala ng sigaw ni Marcus at ng malalamig na tawa ni Donna Esmeralda. Ang bawat hininga niya ngayon ay malalim, malaya at hindi na nabibigatan ng takot na baka sa susunod na sandali ay may kamay na sisira sa kanyang dangal. Ang tanong na madalas niyang itanong sa kanyang sarili sa gitna ng kadiliman ng mansyon ng mga Chu ay kung magagawa ba niyang magpatawad. Habang tinitingnan niya ang kaniyang mga daliri na mayroon pa ring mga puting guhit ng eseo, natanto ni Feli na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa kanya. Hindi niya kailangang patawarin si Marcus para sa kaniyang kataksilan o si Donna Esmeralda para sa kaniyang kalupitan. Ang tunay na kapatawaran ay ibinigay niya sa kaniyang sarili. Ang pagpapatawad sa kaniyang pagiging martir, sa kaniyang pananahimik at sa kaniyang pagpayag na maging biktima sa loob ng 10 taon. Pinakawalan na niya ang galit. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapayapaan, kundi dahil karapat-dapat siya sa katahimikan ng isip. Nahanap na ba niya ang tunay na binhiyen? Sa bawat bata na kaniyang ginagamot sa kaniyang maliit na klinika, sa bawat ngiti ng kaniyang ama habang nag-aalmusal sila sa ilalim ng puno ng mangga, nararamdaman ni Feli
Ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng lahat ng diamante ng mga Chu. Ang kanyang buhay ay payak, ngunit puno ng kahulugan. Ang kanyang mga kamay, bagaman hindi na kasing talas ng dati sa loob ng operating room, ay nahanap ang kanilang tunay na layunin, ang maging instrumento ng kalinga para sa mga taong walang boses. Ang kapayapaan ay hindi pala ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng bawat bagyo. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong makakarinig ng kaniyang kwento ay simple lamang. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nakukuha sa pangalang kaniyang dala o sa yaman ng pamilyang kaniyang kinabibilangan. Ang tunay na karangalan ay nasa bawat kilos ng kaniyang mga kamay at sa katapatan ng kaniyang puso. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa iyong kaluluwa, at ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang burahin mo ang iyong sariling halaga. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kaniyang tabi, hindi nagsasalita. Sapat na ang kaniyang presensya upang ipadama ang isang bagong uri ng pangako. Isang pangakong hindi nakabatay sa pagmamay-ari, kundi sa paggalang. Tumingin si Feli sa kaniyang mga kamay sa huling pagkakataon sa kwentong ito. Ang mga eseo ay naroon pa rin, tila mga mapa ng isang digmaang kaniyang napanalunan. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng umaga, ang mga ito ay hindi na mukhang pinsala. Ang mga ito ay tila mga gintong tahi na nagpapatibay sa kaniyang pagkatao. Ang bawat pagtatapos ay isang ang lihim na simula. At para kay Felicidad, ang kaniyang simula ay kasing lawak ng dagat na nasa kaniyang harapan, walang hanggan, malaya at punong-puno ng pag-asa. Wala na ang anino ng nakaraan. Ang tanging nananatili ay ang kasalukuyan, kung saan ang kaniyang mga kamay ay muling nagbibigay buhay, hindi lamang sa iba, kundi sa kaniyang sariling kaluluwa. At sa sandaling iyon, ibinulong ng bawat alon sa dalampasigan na ang lahat ng pait ng kahapon ay tuluyan na ngang tinangay ng dagat patungo sa kawalan. Mahal kong mga tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa bawat hakbang at paghinga ni Feli. Mula sa dilim ng VIP room 402 hanggang sa liwanag ng kaniyang bagong simula sa pampang ng pag-asa. Habang isinusulat ko ang mga pahinang ito, may mga sandaling tila tumitigil din ang aking panulat dahil sa bigat ng emosyon, lalo na sa mga bahaging kailangang maranasan ni Feli, ang pagkadurog ng kaniyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nagbibigay buhay, ngunit pilit na pinatay ng kataksilan. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na hibla ng buhay, inspirasyon mula sa mga lihim na luha, at matatag na paninindigan ng mga kababaihang piniling bumangon mula sa sarili nilang abo. Sana ang bawat salitang inyong napakinggan ay magsilbing isang maliit na kandila sa gitna ng inyong pag-iisa, isang paalala na kahit gaano kalalim ang sugat, palaging may kakayahan ang ating kaluluwa na maghilom at mahanap ang tunay na felisidad. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa mabilis na paraan, ngunit ang pananatiling tapat sa sariling dangal ang siyang magiging pinakamaliwanag na bituin sa dulo ng inyong paglalakbay. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa kabanatang ito, nais kong iwanan kayo ng isang katanungang nais kong pagnilayan ninyo. Sa gitna ng lahat ng kasamaang ginawa ni Marcos at Donna Esmeralda, sapat na ba para sa inyo ang naging hantungan ng kanilang buhay? O naniniwala kayo na may mga sugat na hindi kailanman dapat bigyan ng kapatawaran? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Feli, kaya mo rin bang iwanan ang lahat ng poot para sa isang payapang bukas? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa aming comment section, dahil ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Kung ang paglalakbay ni Feli ay nag-iwan ng bakas sa inyong puso, paki-like at i-share ang ating video
upang mas marami pa tayong pusong maabot ng mensahe ng pag-asa. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Manatiling matatag at laging piliin ang iyong sariling kaligayahan